sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry for everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. I came clean right away. I told my ex everything, and I admitted things to him, and then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me, too. I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for days straight, weeks straight, months straight. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Araw-araw kami nagtatrabaho and September came. We went to Italy for our shoot. Sa teleserye namin na Incognito. And doon nag-start na naging deep yung pagkakilala namin sa isa't isa. I really fell. Nung pauwi na kami ng Italy, it was my birthday. And we were stuck at the airport. The whole day. He would say things to me that are sweet. He would say promises. We would tell promises to each other. And then nung pauwi na ng Italy, I felt so happy that I had to post something on my IG story just to appreciate him during that day. And then pagka-uwi ko, I think that the next 2 days, I saw a post or reposts ni Jam on TikTok. Nakita ko lahat yun. And at that time, yung time frame na yun, nasa screenshots din na nangamusta ako. I said, kamusta si Jam?
pumusta ako kay Jam, it wasn't because dahil alam ko na sila pa. Dahil alam ko na she was going through something and Anthony had to take care of her. But at that time, nagtatrabaho pa rin kami and he would still be the same way to me. I would ask him. God knows I asked him. Nagkabalikan ba kayo? He said no. Do you still love her? He said no. He would say things na ako yung gusto niya and all. I really asked him so many times. And then the first wave of bashing on TikTok. Masakit yun para sa akin. I asked him, when are you gonna release a statement na wala na kayo? When? Because in the eyes of the public, you are sick, you are taken. But I know that you're not. So, ayun guys, alam nyo guys, kasi ako din, iniwan din kasi, kaya ako, pinanood ito, yung kay Maris Racal at saka kay Anthony Pining, kasi, iniwan din kasi ako ng asawa ko noong 2011. So, alam nyo guys, ang sakit-sakit, sobrang sakit. Sobrang masakit na iniwan ako ng asawa ko kasi meron kaming 10 years old na anak noon. Sobrang sakit. Halos nabaliw na talaga ako. Kasi old tradition pa ako na kapag kasal ka, kahit nag-aaway kayo, umasa pa rin ako na maaayos. Pero kapag may ibang babae na talaga na natikman ang asawa natin, wala na talaga. Mahirap na maibalik. So, kung kasal ka man or hindi, kahit girlfriend mo yan or boyfriend mo yan, basta sa within relationship na yun, na tumikim kayo ng ibang putahe, wala na, masisira talaga ang relasyon mo. Masisira talaga. At kung maayos man yun, wala, lagi rin kayo mag-aaway. Kasi alam nyo guys, hindi kasi dahilan yung nag-away kayo ng girlfriend mo or nag-away kayo sa bahay dahil sa pera, dahil sa kaibigan, dahil sa kung ano-ano mga bagay lang, o dahil sa pamalingke, o dahil sa mga bills, o dahil na hindi ka nag-share, o dahil sa kunting chismis, ganyan-ganyan, mga kamag-anak, o kung ano-ano man. So guys, hindi naman lahat, no? Sinasabi ko naman, hindi naman lahat ganito ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga partner. Pero, karamihan, dahil ang mga lalaki kasi, sobra silang nagpapadala doon sa masayang moment. Doon sila nagpapadala. Kasi pag meron silang bagong kakilala, lutang na sila sa kasayahan. So nakakalimutan na nila yung asawa nila na may asawa pala ako na. Kinasal kayo at nag-promise kayo na in good and bad times magkasama kayo. So yun ang problema doon. Kaya ang mahirap talaga kapag ang relasyon ng mag-asawa or mag-partner ay merong nangangaliwa na isa. Mahirap na talaga mahirap ma-repair na yun. Mahirap na maibalik at talagang 99% naghiwalay na dahil sa pangangaliwa ng isang kabila. So mas maganda talaga kahit anong away niyo, dapat wala talagang involved na lalaki or babae or kahit na sinong dapat hindi kayo nangangaliwa kapag kayo pa. Saka ka na lang mga liwa kung talagang 3 months, 4 months wala na kayo. Ganun lang yun. Kaya ang sama ng loob ko noon nung iniwan ako ng asawa ko kasi hindi niya ako tinulungan na paano saan ako titira. Hindi niya ako tinulungan, wala rin siyang sustento na binigay sa akin. Wala, basta na lang niya ako iniwan. Basta iniwan niya ako. Siyempre ang hirap sa akin yun dahil dala pa niya yung anak ko sa Pilipinas, ako na sa abroad. Ay alam naman natin na ang buhay sa abroad is ang lungkot-lungkot, sobrang lungkot. Kaya grabe, sobrang nasaktan talaga ako. Baliw na talaga ako. Talagang akala ko baliw na talaga ako. Talagang nabaliw na talaga ako. May oras na nabaliw na talaga ako kasi wala, naglalakad ako na lutang ako para akong naglalakad na
siguro, munti nga lang ako masagasaan ng motor noon sa Aklan kasi nung naglalakad ako kasama ko si nanay. Habang naglalakad ako, lutang talaga ako. Pati si nanay nagulat din kasi kasama ko si nanay noon. Muntik lang talaga ako nasagasaan. Tapos dahil nga sa lutang yung utak ko, tapos dahil nga siyempre, iniwan niya ako pinagpalit niya ako sa iba-ibang klaseng babae, may bakla, alam nyo guys, ang pinakamasakit pa kasi, may mga babae na may mga bading pa. Yun ang talaga. Pero, sa bagay yun nga ang sinasabi ko, bahala na si God kasi sa bagay, nakalipas na rin naman yun, 13 years na rin naman kaming hiwalay. Pero grabe guys, minsan nawawala talaga yung sakit. Pero minsan bigla akong naisip na lang, ay oo nga pala, yung sakit, parang may sakit pa rin, no? Kasi 23 years old na yung anak namin ngayon Pero salamat talaga kay God na at least nakamove on na ako. Mas naging matibay na ako dahil sa karanasan ko yun. At yung lagi ko laging sinasabi sa anak ko na sabi ko na magpatawad lang tayo. Patawad lang. Alam ko, hindi madali. Sobrang sakit pa rin hanggang ngayon. Kasi yung anak ko, sobrang siloso din. Sabi niya, Mama, ni isa sa mga babae ng ni Papa, lahat yun kinamumuhian ko. Lahat yun, mas maganda pa, alam nyo na, sabi niya ganun. Mas maganda daw, patayin na lang niya lahat yung mga naging babae ng papa niya. Pero sabi ko na, wag na, sabi ko, basta importante patawad lang tayo. Ganun talaga, hindi natin makontrol ang buhay. So kahit ako man, sabi ko, ayaw ko ng ganun. Kasi sabi, gusto ko, buo tayo, pamilya tayo. Kasi yun ng pagkasal ka, may pamilya ka, may anak ka, dapat pamilya, kampi ka sa pamilya mo. Ang problema, ang dati ko kasing asawa, alam niyo kung saan siya nakikinig? Doon siya nakikinig sa ibang tao. At saka kinukumpare niya kung ano, halimbawa, hindi masarap yung luto ko, sasabihin niya mas masarap magluto yung iba, natural. Kahit sino, pag kumain ka sa labas, masarap talaga yun. Talagang natural yun, kaya lang hindi niya yun na nag-get. Basta kung ano sa labas yun, kinukumpare niya. So, lahat, ano yun ako kasi, sumasagi din sa isip ko yung comparison, pero naisip ko, sabi ko, pamilya ko ito at ganito talaga, sabi ko, kasi doon ako nakatingin sa magandang bagay. Hindi ako nakatingin doon sa mali na isang tao. Hindi talaga. Tumitingin ako doon sa kung anong nagawa niya at kung anong ginagawa niyang maayos. Doon ako nakatingin. Hindi ako nakatingin sa mali. Kasi pag tumingin ka talaga sa mali, sa nagagawa ng mali ng asawa mo or sa nagagawa ng kapwa mo, wala na. Talagang maiinis ka lang sa buhay mo. Kaya huwag kayong mag-concentrate doon sa mali. Mag-concentrate kayo doon kung ano ang nagawa ng asawa ninyong mabuti doon. Huwag sa mali. Huwag na huwag sa mali. Kahit sa kapatid, kahit sa nanay, tatay, pinsan, kapitbahay, kasamahan, huwag kayong tumingin sa mali nilang ginagawa. Tingnan nyo sila sa tama nilang ginagawa. Yun yung sinasabi na train your mind to see positive in your daily life. Ganun. Or in everywhere. Train your mind to see positive everywhere. Ganun. So, kasi mas happy ka at hindi ka nagja-judge sa isang tao kung doon ka tumitingin sa magagandang bagay. So, ganun lang guys. Lalo na kayong mga kabataan, mga bata ngayon, yung mga may girlfriend, boyfriend kayo, or mag-partner kayo, mga batang mag-asawa. Ang payo ko sa inyo, wag na wag ninyo itong kalimutan. Tingnan ninyo ang magandang nagagawa ng inyong partner. Kahit sino man yan sa kapwa ninyo, kasamahan, kaibigan, kahit saan. Basta yung nagawa niyang mabuti, doon kayo mag-concentrate. Wag sa mali. Pwede ninyong i-correct at pwede ninyong sabihan ng maayos. At huwag kayong magtaas ng boses, huwag kayong unfriendly. At pag masama yung pakiramdam nyo, mas maganda huwag muna kayo magsalita. Mas maganda hintayin nyo muna na medyo maganda yung tulog ninyo para makapagbigay kayo ng magandang payo. Kasi ganun talaga guys ang magagandang ugali ng tao at magagandang payo at good advice na idaan nyo muna, isipin muna ng maigi, hintayin muna yung magandang gising bago kayo salita para hindi mapasama ang alam nyo, yung mapasama ang labas ng mga ganyang klaseng bagay lalo na sa mga mag-partner at mag-asawa. Kumakain kasi ako ng chocolate. Yun lang guys, basta ang sa akin lang is
sobrang masakit talaga kapag ang magkarelasyon is nangangaliwa ang isa sa inyo. So, sobrang masakit. Marami kayong nasasagat sa ang tao. Marami talaga. Pero, bahala na lang ang Diyos at sana is yung video kong ito ay makapagbigay ng magandang aral at good advice sa mga batang mag-asawa. Kung alam ninyo ang tao may girlfriend or boyfriend, or kung alam ninyo ang tao na may asawa, wag na wag kayong lumapit. At wag na wag ninyo itong landiin. Kasi, pag nilandi nyo yan, akala ninyo, in love na sa inyo yan, pero hindi nyo alam na may asawa, na niluluko pala kayo. At yan guys ay, ang mga ganyang klaseng panluluko ay binabalik ni God yan sa inyo. So, lahat ng naging experience ko at nakaranasan ko, ang karma ay bumabalik talaga sa tao. So, mag-ingat kayo, talagang wag na wag kayong mang-akit ng may mga asawa. Bago kayo pumatol is, alamin nyo muna ng 110% kung talagang binata yan or hiwalay na para sure. So, yun lang guys. God bless and I hope nakapagbigay ng aral itong aking video. Dahil ito sa viral na video nila, balita nila Maris Racal at Anthony. So, ito ay nakakapag-bigay buhay sa lahat ng mga mag-asawa at relasyon na dapat ay mag-ingat at huwag magpadala sa lungkot, huwag magpadala sa salita. Kilalanin muna ang tao ng 1 taon, 2 taon bago kayo makipagrelasyon. Hintayin muna ang 1 taon, 2 taon bago kayo mag-decide. Huwag yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Kulang yan guys. Alamin nyo muna. Hintayin nyo muna 1 taon, 2 taon bago kayo mag-decide. Goodbye and happy Christmas time everyone.